Ang pagbuo ng karakter ay parang pagiging arkitekto ng iyong sariling pagkatao. Ito ay ang proseso ng pagdevelop at pagpapalakas ng mga positibong katangian na humuhubog sa kung sino ka at kung paano ka kumikilos. Parang nagbuo ka ng tower gamit ang mga blocks, nagbuo ka ng iyong character gamit ang mabuting ugali at mga desisyon. Ang pagbuo ng karakter ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay isang panghabang buhay na paglalakbay ng pagkatuto at pagunlad. Ang pagkakaroon ng magandang karakter ay nangangahulugang ikaw ay tao na maaasahan at hinahanga ng iba. Ito ay tungkol sa paggawa ng tamang desisyon kahit walang nakakakita. Ang pagkakaroon ng magandang karakter ay ang pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili at paggawa ng magandang epekto sa mundo. Maraming magagandang katangian ang maaari mong buuin at ngayon ay ibabahagi natin ang 10 mahalagang katangian. Una, kabaitan. Ito ay ang paggawa ng mabuting bagay para sa iba nang walang inaasahang kapalit, tulad ng pagtulong sa kaklase na kunin ng kanyang mga nahulog na libro. Pangalawa, paggalang. Itinuturing ang iba sa paraan na nais mong tratuhin. Kasama dito ang pakikinig kapag may nagsasalita at pagiging magalang sa lahat. Pangatlo, katapatan. Palaging pagsasabi ng totoo kahit na mahirap. Ang pagiging tapat ay nagtatayo ng tiwala sa iyong mga kaibigan at pamilya. Pang-apat, pasensya. Naghihintay ng maayos kahit na matagal, tulad ng paghihintay sa iyong turn sa slide sa playground. Panglima, katarungan. Paggamot sa lahat ng pantay-pantay at pagsunod sa mga patakaran. Hindi paboritismo at pagbibigay ng pagkakataon sa lahat. Pang-anim, integridad. Paggawa ng tamang bagay kahit walang nakakakita, parang pagbalik ng wallet na nakita mo sa kalsada. Pang-pito, humility. Maging mapagpakumbaba, hindi nagmamalaki tungkol sa iyong mga kakayahan. Okay lang maging proud pero alalahanin ding pahalagahan ng iba. Pang-walo, empatiya. Pag-unawa at pagbabahagi ng damdamin ng iba. Kapag may empatiya ka, sinusubukan mong ilagay ang iyong sarili sa kalagayan ng ibang tao. Pang-siyam, pagpapatawad. Pagbitaw ng galit o sama ng loob kapag may nagkamali sa iyo. Hindi ito nangangahulugang nakakalimutan mo, kundi hindi mo na pinapahalagahan ang mga negatibong damdamin. Pang-sampo, responsibilidad. Pagsasagawa ng iyong mga gawain at tungkulin, kasama dito ang paggawa ng iyong takdang aralin sa tamang oras. Ngayon baka nagtatanong ka, paano ko mabubuo ang mga katangiang ito? Parang pagbuo ng kalamnan sa pamamagitan ng pag-ehersisyo, maaari mong patatagin ang iyong karakter sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga katangiang ito araw-araw. Narito ang 7 tips para makatulong sa iyo. Una, tuklasin ang mga pagkakataon. Hanapin ang mga pagkakataon upang ipakita ang mga katangiang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, matuto mula sa iba. Panoorin kung paano kumilos ang mga tao na may magandang karakter. Maraming matututunan mula sa iyong mga magulang, guro at kaibigan. Pangatlo, magsanay. Ang mas madalas mong gamitin ang mga katangiang ito, mas magiging malakas sila. Minsan mahirap, pero mas madali ito sa paglipas ng panahon. Pang-apat, mag-isip tungkol sa iyong mga aksyon. Sa pagtatapos ng bawat araw, isipin kung paano mo ipinakita ang magandang karakter. Panglima, matuto mula sa mga pagkakamali. Lahat tayo ay nagkakamali. Kung nakalimutan mong ipakita ang magandang karakter, huwag mag-alala. Isipin kung ano ang nangyari at paano ka magiging mas mabuti sa susunod. Pang-anim, mag-set ng mga layunin. Pumili ng isang katangian na nais mong pagtuunan ng pansin bawat linggo. Pang-pito, pag-usapan ito. Talakayin ang tungkol sa karakter sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ibahagi ang iyong mga karanasan at humingi ng tulong sa pagbuo ng iyong karakter. Ang pagbuo ng magandang karakter ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Maaaring hindi mo ito laging magawa ng tama, pero ang mahalaga ay patuloy kang sumusubok. Ang pagkakaroon ng magandang karakter ay makakatulong sa iyo sa maraming paraan. Una, magiging masaya ka sa iyong sarili. Pangalawa, mas nagtitiwala at gumagalang ang mga tao sa iyo. Pangatlo, gumagawa ka ng mas mabuting desisyon. Pang-apat, nagkakaroon ka ng mas matibay na pagkakaibigan. Panglima, handa ka sa mga hamon sa buhay. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like,
ibahagi at mag-subscribe.